Mapagpalang araw po. Happy Lord's Day. Nandito po tayo sa loob ng tahanan. Siya po si Sister Carmen po. yan, sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Araw ng Panginoon ngayon. ah every Sunday po, dinadalo ko po siya. Nagba-Bible study po dito sa kanilang tahanan. Kasama si nanay, kanya lang si nanay. Nakaupo na siya, ugasin kasi eh. Kumbaga, parang hindi mo siya pwedeng baklasin. Pero okay lang yun. Talagang ganun po talaga. Alam niyo yung mga matatanda. Pag yung ibang bagay na gustong-gusto niyang gawin, pag huwag mong pipigilan, magtatalo kayo. Sige, mag-Bible study po tayo. Ang punta ko po rito upang mag-Bible study. Ngayon, may hawak ka po akong Biblia. Poemen, ang Biblia ng mga pastor. No? Tayo po ay mag-aharal ng mabuting balita ng Diyos. Pero bago tayo papalahod doon, siyempre, naging kaugalian na po natin, tayo po humingi ng gabay ng Diyos. Gabay. Upang siya po ang gumabay, tumulong at magpaunawa. Para lubos po nating maintindihan ang kanyang sulat sa Biblia. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay tunay na mapapanaligan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa panahon po natin sa ngayon, anuman ang kalagayan ng tao, mayaman, mahirap, may iba-ibang klaseng kulay ng tao, kalagayan, sitwasyon ng tao. Ang tao po inalintulad ni San Pedro sa ito babasahin natin. Ang akala po ng tao, lalo na especially kung mayaman sila, sabihin na natin talagang mayaman na mayaman. Kung minsan ang mga tao may taguri sa mga yan. Pag mayaman, may tawag dyan. Pag sikat, may tawag dyan. May kanya-kanya pong quality. Pero si Pedro po, walang quality sinabi. Ito kanyang sinabi. Dito po sa kanyang unang Pedro, chapter 1, ganito po nakasulat. Sa 24, ayon sa kasulatan, ibig sabihin, ayon sa kasulatan, gumagamit ng Biblia si Pedro sa kanyang panahon. Kaya yung sulat ni Pedro ay binabasa natin ngayon. Yung sinabi niya sa panahon niya. Ayon sa nakasulat. Ano yung nakasulat? Ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Lahat ng tao. Ibig sabihin, anuman ang kalagayan mo dito sa ibabaw ng lupa, kaibigan. Mayaman ka man, mahirap ka man, kung nasa middle class ka, nasa ibaba ka, nasa upper class ka, o anuman ang kulay mo, kaibigan. Anuman ang sitwasyon mo sa buhay. Anumang bansa kinabibilangan mo. Ang sinabi ni San Pedro, ang lahat, wala siyang minesyo na kayo dyan, di kayo kasali. Wala. Lahat, ibig sabihin, lahat ng tao ay tulad ng damo. Pagdating po sa damo, marami pong kategori yung damo. Hindi ko alam kung ano ang mga iba't ibang kategori ng damo. Hindi siya puno, pero kung titignan nyo po ayon sa pag-aaral, ang kawayan ay damo. Binibilang na damo po ang kawayan. Ang sinasabi nila, pinakamalaking damo o mataas na damo ay kawayan. Hindi pala, kasi ang tawag nila dyan bamboo tree. Ibig sabihin puno. Hindi pala puno ang kawayan.
Damo yan, kaibigan. Sa natural na kanyang kalagayan. Alam niyo ba yung kamatis? Hindi po gulay ang kamatis. Ang kamatis ay prutas. Pero tinatawag natin siyang vegetable. Pero in reality, nabibilang pala siya sa prutas. Parang ganyan po sa kawayan. Ang kawayan tinatawag nilang bamboo tree sa English. Pero hindi pala tree yan. Damo yan. Uri ng damo. Kaya hindi mo pwede mategorize kung ano yung damo tinutukoy dito. Basta yung damo, ito, ang kanyang katangian. Ano ang katangian ng damo? Gaya ng bulaklak nito'y ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Basahin natin dire-diretso. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay kumukupas. Ibig sabihin po, sa literal na alam natin, kilala nating damo. Hindi ba namumulaklak yan? Sa amin sa Kapampangan, yung palat, kung tawagin namin palat, pag namumulaklak yun, puting-puti po, makikita mo. Lahat ng palat o damo, makikita mo puting-puti. Ang gandang pagmasdan. Sa amin po sa probinsya. Para bang yung pagka namulaklak na yung damo, doon mo makikita ang tunay niyang katangian. Maganda. Kanya lang ang sabi ni Pedro, kumukupas, kaibigan. Yang tao pala, sa ayaw natin sa gusto, kumukupas din para tayo. Kumukupas. Paano? Ang sabi ng iba, ayan, bumabalik na sa pagkabata. Agsublim, tiubing, sabi ng Ilocano. Di po ba ganyan? Yung bata, akay-akay mo. Aba, lumalaki. Nung lumaki, wala nang akay-akay. Pero pag matanda na, inaakay mo na naman yung matanda. Di ba po totoo yan? Nung bata siya, inaakay mo siya. Nung tumanda na, inaakay pa rin siya. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Nawawala yung gloria mo, kaibigan. Limbawa, babae ka o lalaki ka. Ang gwapo mo, ang ganda mo. Pero pag matanda ka na, kuluntay na yung mga balat mo, di po ba? Anong sabi nila? Ay wala na, lipas ng ganda niya. Lipas ng kanyang kagwapuan. Yan po, ganyan hinalintulad ni San Pedro. Ayon sa kasulatan. Hindi niya po aral ito ha. Nagbasa lang po siya ng kasulatan sa kanyang panahon. Nagbabasa din siya ng Biblia. Kaya sabi niya, ayon sa nasusulat. Mahirap po bang unawain yun? Ayon sa nasusulat? Hindi po mahirap. Kung talagang uunawain lang natin. Ganyan po ang tao. Ibig sabihin, ano man ang yaman mo, kaibigan, ano man ang kasikatan mo, darating ang araw. Yan. Tama siya. Ako, nung kabataan ko, mala artista rin ako. Natawa eh. Pero ngayon, sabi na, kalbo. Ang tawag nila kalbo. Wala na akong magawa eh. Kalbo naman talaga eh. Hindi naman sa pambobola. May itsura naman ako ng kabataan ko. Kung may litrato lang ako, pagkikita ko sa inyo yan. Oo, totoo yun. Ay, meron yata ako litrato dito.
Sandali lang ha. Baka Ito wala. yung litrato kong bata ako. Baka wala kayo, ano, kumakain na po kayo yun. Oh. Yan po yung basket. About light. Kung titignan mo ito, mala-artista ito ng panahon ko. Pero ngayon tignan yung mukha ko. Wala na. Hindi pa sa po yung pogi yung pastel. Kaya, yun ang sinasabi. Lumilipas ang sabi ni Pedro. Lumilipas. Nawawala yung gloria. Faded glory naman yan tawag sa English. Kaya lahat po tayo, subject tayo sa faded glory. Pero, ang importante po, hindi yung faded glory ka. Hindi. Ang importante po, yung kalagayan mo sa harap ng Diyos. Oh. Anong sabi ni San Pedro? Kumukupas. Yang alaman, sabi ko nga po, yung damong malaki, yung palat sa Kapampangan eh. Damo rin po yun, pero mataas yun. Silagi ng tao. Ano po nalalata rin yun? Oo. Pag namumulaklak yun, tsaka nagbuka yung bulaklak, ang ganda. Puti-puti ang makikita mo. Pero, mga ilang araw lang, lumilipad. Tinatay ng hangin. Ibig sabihin, nawala na yung kanyang gloria. Ganyan din po ang tao. Nawawala ang gloria ng tao. Kaya wag niyo pong sabihin na mayaman kayo at mahirap kayo. Wag, pare-pareho po tayo ng kapalaran pagdating sa Kanya. Ang bata, tatanda at babalik sa pagkabata. Yan ang naturalesa ng tao. Ang importante po, habang tayo nabubuhay, anong sabi ni, ito, basahin na natin ang isang talata pa. Dito po sa, ito, inahanap lang natin. Nagbubuklat lang tayo ng Biblia. Pasensya na po kayo, ano? Ito. Ang sabi po ng Biblia rito, ito ayon sa mga ngaral ng Diyos, sa chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang iyong malilika sa panahon yung kabataan. Yung kabataan dito, yung abang kalakasan mo, kaibigan. Abang may kakayaan ka pa. Yun ang ibig sabihin nito. Alalahanin mo ang iyong malilika. Sino ba yung lumikha sa atin? Ang Diyos. Tama, Panginoon. Alalahanin mo ang iyong malilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at tahon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alam niyo po, pagtanda ng tao, isa na lang ang iniiling ng tao sa Diyos. Diyos ko, kunin mo na ako. Ganun po. Lalo na kung may sakit ka. Anong sinasabi ng mga may sakit? Sana mamatay na ako. Kasi po, hindi na nila kayang tiisin yung paghihirap na kanilang nararamdaman. Meron akong nakausap eh. Dati po siyang chairman. Matagal siya nanungkulan sa barangay. 20 years siyang nanungkulan ayon sa kanya. Pero nung may stroke siya, 2 taon na siyang stroke, ang sabi niya sa akin, gusto ko nang mamatay. Sabi ko, huwag mong pangunahan ng Diyos, mamamatay naman talaga tayo. Antayin mong dumating yung buhay mo magbukas. Ngayon, kung gusto mong mamatay, hindi tumalo ka sa bintana ninyo. Nasa templo siya. Sige, talo ka dyan. Ayaw naman tumalo. Takot. Hindi tayo siya na pang na mabukas ang buhay niya. Oh. Meron pa. Kamukha ko po ako naging po talaga ako. Pagod na rin po ako. Meron pa. Isang patient stroke. Sabi niya, recovered na ako. Yan.
Recovered ka na ba, kako? Oo, sabi niya. Eh di hindi ka na uminom ng gamot. Ay, uminom pa ako ng gamot, sabi niya. Sabi mo, recovered ka na. Ba't ka uminom ng gamot, kako? Takot po ako mamatay. Kita nyo? Pinagmamalaki niya, recovered na siya sa kanyang stroke. Ba't ka po uminom ng gamot? Eh, recovered ka na pala eh. Yung pala, takot siyang mamatay. Parang siya. Alam nyo, sinasabi niya, binubulong niya kanina. Pagod na raw siya. Kasi po, nakaupo na lang siya. Siya naman ang pinagkaiba niya sa mga bedridden. Yung bedridden nakaiga lang. Siya, nakaupo lang. Hindi siya pwedeng tumayo. Yung bedridden, hindi rin pwedeng tumayo. Kanya lang yung bedridden nakaiga. Siya naman nakaupo. Napakahirap ang kalagayan nila. Kaya, kung minsan, alam niyo po, dahil sa, ewan ko anong tawag dito. Kaya sabi ng tao, mas mabuti pang mamatay. Kahit nung araw po, ang dalangin ko sa Diyos, sabi ko sa Diyos Panginoon, sa pagiga kong ito sa gabi. Ako mismo po, ito, inaamin ko. Sinabi ko sa Diyos, kunin mo na ako. At talagang ginawa ko rin po yun. Kasi para akong kandilang nauupos. Para akong kandilang nauupos. Kaya sinabi ko sa Diyos, sa pagiga ko, kunin mo na ako. So nagising po ako. Sabi ko, buhay pa ako. Natulog na naman ako. Sa umaga, nagising na naman ako. Buhay pa ako. Ang iniiling ko sa Diyos ganito, kung hindi mo na ako kailangan, kunin mo na ako. Sa pagiga kong ito, kunin mo na ako. Kung hindi mo na ako kailangan. So, ibig sabihin, ang ginawa ng Diyos, 2 beses niya ako ginising. Ating gabi at saka sa umaga. Ibig sabihin, kailangan pa ako ng Diyos sa kanyang ministeryo. Ito nga po. Kahit bumabagyo, kaibigan, hindi ako tumitigil ng pangangaral, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa tao. Bakit? Masigit na kailangan ng tao. May problema na nga dumarating. Hindi mo pa dadalhin ng kaligtasan? Tingnan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa libro ng San Lucas. Basahin ko lang po, Anong sabi niya? Dito po sa Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol. Eto kailan lang, lumindol na naman. Tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Ano yung mga salot? Ito na po yung problema. Kahit anong klaseng problema, salot yan. Verse 13. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatutuho tungkol sa akin, ang sabi ng Panginoong Yesus. Sa panahon ng krisis, Christ is in. Nasa malaking krisis po tayo. Mas lalong ipatutuho ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. Bakit? Wala naman talaga makakatulong sa atin Yung gobyerno ba, matutulungan ka? Yung mga mamayayaman, makakatulong ko, panandalian tulong. Pero ang binibigay ng Diyos, pang-abang buhay na tulong, kaibigan. Kaya sinabi ni Jesus, sa panahon ng krisis, ipatutuho ninyo ako sa mga tao. Sa panahon ng pandemic COVID-19, may mga tao akong napuntahan na mga COVID-19 silang carrier. Hindi ko po alam yun. Inilihim nila sa akin. Pero tuloy ako nangangaral sa kanila. At biyaya ng Diyos, walang namatay sa kanila.
walang namatay. Kaya tama si Jesus eh. May problema na. Dapat dali na salita sa kanila. Gaya ng ginagawa. Nung araw, meron kong kausap eh. Ngayon patay na yung asawa nun eh. Yung asawa niya medyo hindi believe sa ginagawa namin pangangaral eh. Yung lalaki. Eh ngayon, Naniniwala. siguro napagtanto niya rin. Nagkaroon siya sakit. Tapos, nakarinig siyang nangangaral. Siya mismo nagaya sa kanyang asawa. Kinuwento lang sa akin ng asawa niya yun. Isipin niyo po yan. Kailangan pa bang magkasakit ka, kaibigan? Di ba? Kaya sa panahon natin, mas kailangan natin ang Kristo, ang tagapagligtas ng ating buhay. Lahat naman po tayo mamamatay. Kanya lang, hindi lang sabay-sabay. Kasi kung sabay-sabay, sige nga, sa tayo lilibing. Balok. Up to the. Tapon dito, tapon doon, para tayong mga baboy. Puno na lang, puno na lang. Nung araw, yung mga baboy nagkadamatay sa, ano ba sakit ng baboy? Tapon dito, tapon doon. O yung mouth disease. Imbis na ibawal, hindi na, tinatapon na lang sa ilog. Kaya nakikita sa balita, lumulutang ang mga baboy. Yan sa bangin. Ay, ugukay po sila ng ano. Oo, Ilibig. dapat sana, pero hindi eh. Tapon dito, tapon doon. Baho dito, baho doon. Kaya dapat dalhin natin si Kristo sa panahon ng problema. Panghuli, anong sabi ng ating Panginoong Yeso Kristo? Yun ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin, sabi niya eh. Kasi po, eto, basahin natin. Mateo 11:28, sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at tubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kaya para sinabi ng Panginoong Yesus, in time of crisis, Christ is in. Dalhin si Jesus. Kaya yan din po ang ginagawa ko. May bagyo, pero wala yan. Mas malaki pa ang Diyos sa bagyo na yan. Kasi sampal lang ng Diyos sa bagyo yan, wala yan. Ayan, biyaya ng Diyos. Mukhang lumis nga po. Kasi hindi siya nagparamdam dito sa Metro Manila. Ngayon, sa buhay natin ito, kaibigan, walang mayaman, walang mahirap. Ano man ang kalagayan mo, ikaw na nanonood ng video ito, isuko mo ng buhay mo kay Jesus. Panahon na po, kaibigan, ng pagsuko kay Jesus. Darating na po ang panahon na, darating na rin ang Jesus na yan upang iligtas ang mga nag-iintay sa Kanya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong tulog, sa iyong gabay, sa iyong pagpapatuto sa aming kalagitnaan. Nawa, yung mga nanonood ng video ito, buksan ang kanilang puso at kaisipan, kung di pahayo sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayo pong nanonood, like, share, at i-share niyo po sa iba. God bless us all. Bye-bye. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si yan po. Dito tayo sa Barangay 102, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Bye-bye.